Basta. Batiin po natin ang bawat isa. You are the source of blessing. Amen. Maulang linggo, maulang bagyo. Isang buong linggo na pong nag-uulan, tama po ba? But still, sabi ko nga po gawin sa GC, ulan lang yan, bagyo pa lang. Anak tayo ng Diyos. Walang makakapigil sa atin na makapagsamba sa Panginoon kasi ito ang nararapat. Amen? Amen. Amen. So, mapalad po ang bawat isa kasi for sure po, kaya po kayo naririto kasi binigyan kayo ng Diyos ng pagpapala. Wala po tayo dito ngayon kung hindi tayo ginabayan ng Diyos. Kung hindi tayo pinush ng Diyos. Amen? Amen. So, yung title po ng message natin today, The Start of Eternal Answer. As you remember po, lately po ina-announce natin na WRC po natin this whole month, no, of this August ngayon po. So, I think natapos na po, no, yung ating WRC and even ating Leaders Retreat in Korea. So, expect po natin na sa mga susunod na linggo, ang mga message po natin is yung patungkol po o yung sa WRC. But yung today message natin po ay yung message po natin last year, 2025 sa WRC. But kung maririnig niyo po itong mensahe na ito, makikita niyo po, is very relevant pa rin po magpahanggang ngayon kasi hindi naman po nagbabago ang salita ng Diyos. Ang Diyos rin po ay hindi nagbabago. Kaya patuloy niya pong ibibigay sa atin ang salita na nararapat po sa kalagayan po natin ngayon. Amen? Amen. So, ang simula ng walang hanggang kasagutan. Sino po ba dito ang gusto ng kasagutan? Ayaw mo? Ay, Amen? Amen. I-claim natin yan na gusto natin ng kasagutan, ibibigay sa atin ng Diyos. Ginawa na ng Diyos before, gagawin niya po ulit yan sa atin. Amen? Amen. So, binasa po natin sa Acts 17:1-4 ang scripture natin. Dito ipinapahayag lamang po kung ano po ang ginawa ng isang disipulo na o ng isang anak ng Diyos sa panahon na kung saan ang isang lugar, ang isang bayan, ang isang nation ay nangangailangan ng salita. So, yung ginawa po ni Pablo ay nagpapakita ng tamang simula. Diba? Kung yung title po natin ay simula ng walang hanggang kasagutan, definitely, kung gusto natin ng walang hanggang kasagutan, we need to start correct. Amen? Amen. So, yung beginning po natin ay napaka-importante. Yung simula natin ay napaka-importante. Katulad ng 7 remnants. Kilala niyo naman po sila David, sila Joseph. All of them, they will not be in their position o hindi sila magiging matagumpay kung hindi sila nagsimula ng tama and accurate. Ano po bang sinabing pagsisimula ng tama o ng accurate? Na no matter how great you are, kahit mayaman ka, mahirap ka, or maganda yung background mo or not, ano man ang estado mo sa buhay, pero kung magsisimula tayo accurately at tama nang naayon sa mabuting balita o sa Diyos, lahat po ng bagay po sa atin ipapakita ng Diyos. Pati po yung walang hanggang kasagutan. And that is the answer po na natanggap ng 7 remnants. They started accurately and correctly. Amen? Amen. So, kung hindi tayo magsisimula ng tama, kung hindi natin gagawin ng tama ang mga bagay sa simula pa lamang, therefore, yung path natin, it will all be incorrect. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ng incorrect path? Puno ng problema, puno ng disaster, puno ng kabigatan, puno ng kalungkutan, because it's all incorrect. Tama po ba? Ibig sabihin ito, hindi ito naaayon sa plano ng Diyos po sa buhay natin. So, however, kung magsisimula tayo ng tama, whatever it is, kung anong man credentials ninyo, even sa school ninyo, kahit man hindi tayo ganun galing sa school, pero kung magsisimula tayo ng tama, you will receive great and correct answer. Diba po? So, kung makikita niyo yung buhay ng 7 remnants, diba? Si David, mayaman ba siya? No. Isa lamang siyang bata.
Pero anong ginagawa niya everyday? In the morning, kapag nag-work siya, kapag nagtapos siya ng mga tuwa, he keep, worshiping God. Diba? Si Joseph, before siya ipadala sa pagiging alipin at bago siya mabilanggo, siya ay pinalaki ng tama na kung saan in-imprint na sa kanya ang gospel. So he started correctly and accurate. Kaya naman yung paglalakbay ng buhay niya, ano po nangyari sa kanya? Kahit na siya ay mapunta sa isang sakuna o problema, laging nakikita pa rin sa kanya ang Panginoon. Amen? Laging nakikita na kasama niya ang Diyos kasi alam niya na ang ginagawa niya ay naayon sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So sa intro natin, even though we are nobody, nakalagay po dyan, kahit na tayo po ay walang magandang background, even if tayo ay hindi kilalang tao, walang kahit ano, without any condition, pag tinawag ka ng Diyos, surely gagamitin ka ng Diyos at ibibigay niya sa iyo yung walang hanggang kasagutan. Amen? So, question, are you that nobody? Kayo po ba yung nobody na yan? Amen? So, without any condition, kailangan natin magpunta sa field. Kahit na wala tayong kahit ano. Dahil, ang Diyos ang kasama natin kapag tayo ay pumupunta sa field. Ibig sabihin lamang nito na sa anumang estado ng ating buhay, but when we go to the field with this same mindset na ang tanging gagawin ko lang ay maibahagi, maihayag na si Jesus ang Kristo, no matter what happened, no matter what reason, or no matter what your situation is, ang Diyos tutuparin niya ang kanyang pangako sa iyong buhay. Amen? Amen. So, hindi dapat maging rason na walang tumutulong sa atin, wala tayong kahit anong resources, hindi magiging excuse sa atin yung bad weather para mag-worship at magpunta tayo sa field. Bakit? Kasi ang tanging goal lang natin is mabigyan ng glorification ng Panginoon. Mabigyan natin ng papuri ang Panginoon. Because we have to find kung ano yung totoo. Sino po ba ang totoo? Si Hesus Kristo. And mahahanap lang natin ang katotohanan if we will become that nobody who goes in the field na pinadala sa atin ng Diyos. So, bakit nga ba tayo laging nakikinig ng salita ng Diyos sa loob ng simbahan? Bakit tayo nakikinig ng pulpit message? Because kailangan natin ito upang makita natin at malaman natin kung ano ba yung will at plano ng Diyos sa buhay natin. Kung nag-aaral ka, ano yung plano ng Diyos sa buhay mo? Actually, we don't really need lahat po ng knowledge na narinig natin sa school. Hindi ko kayo dinidiscourage, no? Actually, lahat po na napag-aralan sa school, parang 80% na hindi ko naman nagamit. Tama po ba? 80% na hindi ko nagamit, pero bakit kailangan natin mag-aral? For world evangelization. Because we need to save the world. We need to save all our classmates, yung mga teachers natin, yung mga professors natin. We need communication sa ibang tao for us to relay this accurate gospel. Ito yung reason natin, hindi dahil para kailangan kong graduate para makapagtrabaho ako at yumaman ako. Hindi po yung gano'n. God sent you in that field as a nobody para ma-save natin yung field na yun. Amen? Amen. Amen? Dito ba kayo? Amen. So, we need to change our faith. Anong klaseng faith po ba yung meron tayo? Darkness faith. Yung darkness faith na bumabalot sa pamilya natin, sa simbahan, sa ating church, yung darkness faith o yung darkness na tadhana natin na bumabalot sa lahat ng ginagawa natin, kailangan natin niyang baguhin. Katulad ng mga Israelita, they are covered in darkness. Tama po ba? Ilang taon silang naging alipin ng Ehipto at ng marami pang bansa. Because they are covered in darkness. Sila ay gumagalaw sa mundo na puno ng
kadiliman. Kaya even yung next generation nila, all they learn is tungkol sa darkness culture. Kaya ano kailangan natin gawin? Kailangan natin baguhin ito. Bakit sila nakaranas ng maraming sakuna? Because of the people. Because of disobeying. Because of not following Christ. Because of not listening the Word of God. The reason why kung bakit maraming beses nakaranas ng sakuna ang mga Israelita. So, hindi naman tayo nalalayo sa kanila. Bakit? Because we are also the people of the covenant. Tayo po ay mga anak ng Diyos. The reason why kung bakit patuloy tayo nakakaranas ng matitinding problema na parang ang hirap i-overcome, hindi natin makayanan, is because of disobedience. And also, not listening to the Word of God. That's why we need to change this faith. Kailangan na natin baguhin itong darkness culture. Remember, kayo po ay mga anak ng Diyos. Sabihin nga po, ako ay anak ng Diyos. Yes, if you really understand your identity and authority, then you decide na umalis na sa darkness culture na ito. Kailangan natin baguhin yung tadhana natin na mamuhay sa original na kasalanan. Kasi tinapos na yan ni Kristo. Kaya nga po, anong ginawa ni Paul? Balik na tayo dun sa verse natin kanina. Sa verse 2, at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon sa loob ng 3 pagkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila mula sa kasulatan. Ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na pinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Anong ibig sabihin nito? Because Paul understand the value of Christ. Naintindihan niya rin yung value ng salvation niya at yung authority niya to save others. Naintindihan niya to, kaya he only follow and obey Jesus Christ. Kaya everywhere he goes, wala siyang ibang ginagawa kung hindi i-proclaim ang kaligtasan na ito. Sino po ba ang kaligtasan? Si Jesu Cristo. Naunawaan niya na kaya palang magligtas ng pangalan ni Jesu Cristo. Kaya wala siyang ibang ginawa kung hindi gamitin ang pangalan nito to save other people. Kaya ano yung pinapasok niya? Mga sinagoga. Ano yung mga sinagoga? Sa generation natin ngayon, mga school, mga learning centers, ganyan. So, bakit siya pumapasok sa mga ganun? Kasi nandun yung mga taong gustong matuto. Tama po ba? Nandun yung mga taong gustong magkaroon ng kaalaman. Kaya naman yun ang pinasok niya kasi napaka-importante na yung mga mag-aaral, yung mga gustong matuto, yung mga tao, kailangan nilang matuto kung paano magsimula ng tama. Amen? Amen. Kaya, very important mga remnants sa school ninyo. Hindi ko kayo dinidiscourage na pakinggan niyo lahat ng mga sinasabi ng mga teachers ninyo because it's important. Diba? Kasi grades yun eh. Pero, you have to remind yourself na ang pinaka-importanteng knowledge sa lahat sa mundong ito ay yung alam mo na ang tanging makapagbibigay lamang sa iyo ng tunay na kaligayahan at kaligtasan at makapagwawasak kay Satanas ay sino? Si Jesu Cristo lamang. Amen? Amen. So, sino po ba ang Kristo ito? Christ is the way to change our faith. Siya ang daan para maligtas tayo. Siya ang daan para matigil na yung darkness culture. He is the truth. Sabi niya, kanina, He is the way. Ngayon, He is the truth. Siya ang katotohanan na kayang magwasak at magpahinto ng lahat ng sakuna sa mundong ito, even sa buhay po natin. Amen? Amen. Kaya kung nakakaranas ka ng kabigatan ngayon, tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay sa iyo ng solusyon. Amen? Amen. At ang tanging katotohanan lamang na kailangan mo, walang iba kundi si Jesu Kristo. Dahil siya rin ang buhay. Diba? Siya rin ang buhay. Ang buhay na makapagbibigay sa atin ng liwanag.
Yung liwanag na nakapagbibigay rin ng buhay sa ibang tao. Kaya, remnants, yung ating mga members po ng Philippine Juyong Church, always remember, Christ is the way, truth, and life. Wala na pong iba. And kailangan yung maniwala dito. Kailangan yung maniwala dito na si Kristo ang kayang gumawa ng lahat ng bagay na ito. Kasi, hindi matutupad yung mga panalangin natin kung hindi kayo naniniwala sa Kanya. Amen? Hindi kayo hindi mangyayari yung mga panalangin natin kung hindi kayo naniniwala kay Kristo na siyang nagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema. Amen? So, He is the only one that will completely change our faith. Yung faith na patuloy na naghahanap sa atin patungo sa kadiliman. Anong pangalan niya? Christ. One. Yes. Anong pangalan niya po? Kristo. Siya po ang liwanag ng ating buhay. Si Kristo na matagal na sabi, hidden from long ages past. Kaya po napakaraming mga tao, mga Israelita ang patuloy na nag-suffer. Hindi lang mga Israelita, sa buong mundo, napakaraming mga tao ang patuloy na nakakaranas ng sakuna at problema at paghihirap because hindi nila alam ang katotohanan ito. Bakit po? Because of people. Disobedience, di ba? Hindi nila naririnig. Bakit? Kasi hindi tayo nag-share. Hindi tayo nagbabahagi. That's why, the reason why kung bakit binigay sa atin ito, kailangan natin ibahagi ito. Kasi ito ay nakatago. Hindi ito basta haharap na lang sa harapan mo, oy, si Kristo yung tagapagligtas. Hindi po ganoon yun. Dahil kailangan natin i-proclaim ito ng tama. Amen? Amen. So, kailangan natin malaman ng accurate ito for us to relay this ng tama. So that yung faith ng mga taong mababahagian natin will completely change din. Kagaya nating mga anak ng Diyos. So, your original sin cannot be solved without Christ. Hindi mariresolba ang ating fundamental problem without Christ. In Genesis 1:26-27, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang imahe. Tama ba? Nilikha ng Diyos ang mundong ito. We have been created with His own image. Kaya, nire-refer tayo palagi na kabilang tayo dun sa Trinity God. Amen? Amen. Na yung buhay natin ay kadugtong po ng Trinity God. Dahil po tayo ay mga nilikha ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kanyang imahe. Kaya yung buhay natin, ang kadugtong nito ay ang Panginoon. Kaya huwag nating subukan na, alam yun, magpumiglas pa. Huwag na natin subukan na umalis pa sa poder ng Diyos kasi tayo po, ang lumikha sa atin ay ang Diyos lamang. Amen? Amen. So in John 1, even before creation, si Kristo na po ay nag-i-exist. In John 1:1, ano sinabi doon? Siya ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao. Ang salita ay nagkatawang tao. So, the more we enjoy the Word of God, the more na nag-i-exist si Jesus sa buhay natin. Amen? Because He is the Word. Jesus Christ became flesh. Amen? Kaya naman, every time we enjoy the Word of God, we listen to the Word of God, nag-e-exist si Jesus sa buhay natin. And kapag si Jesus ay nag-e-exist sa buhay natin, that is the way, the truth, and the life. Yun yung sources ng buhay natin, sources ng liwanag. So, without knowing this, hindi natin ma-remove, matatanggal yung sumpa at sakuna sa pamilya natin. Yung mga problemang mabibigat sa pamilya natin at sa mundong ito. Napakalaki na ng problema ng mundong ito, tapos ang laki pa ng problema sa tahanan natin, no? Parang ang bigat-bigat na, di ba? The reason why kung bakit nandyan si Kristo po. Kailangan nyo lang siyang tawagin. Anong pangalan ng tatawagin mo? Jesus Christ. Amen? Tinapos ng lahat ni Yesu Kristo.
Kristo. Kailangan yung maniwala dito. So, simulan natin yung buhay natin kay Kristo lamang. He came as the light. So, kung madilim ang tahanan ninyo, there is Jesus para magbigay ng liwanag. Kung madilim ang mundo ninyo, ang puso ninyo, there is Jesus na tinatawag ka, natawagin mo kanyang pangalan para magbigay ng liwanag sa buhay mo. Who is Christ? Number 2, He incarnated. Kung hindi natin naiintindihan na siya ay muling nabuhay, incarnated, so, nagkatawang tao, sorry. Kung hindi natin naiintindihan na siya si Yesu Cristo, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, at muling nabuhay, then, hindi natin mauunawaan yung panalangin natin. Kasi dapat ito palang paniwalaan mo na. Amen? Na si Kristo ang tumapos sa lahat ng bagay, sa lahat ng problema. In John 1:12, to those who believe in His name, He gave the right to become, ano po? Children of God. Kaya question, naniniwala ba kayo that you are already saved? Amen. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay nasa puso ninyo? Amen. Amen. Those who believe in His name, kayo ay may karapatang maging anak ng Diyos. So, huwag kayong maniniwala na hindi nasasagot ng Diyos yung mga panalangin ninyo. May time lang talaga ng matagal because there is God's time schedule, no? Hindi tayo dapat nag-aapura. Hindi tayo dapat nagmamadali. There is always a time schedule for the Lord. I remember your message last week. One of the key points there is God's time schedule in everything. Amen? Amen. Kaya huwag kayong maniniwala na walang masagutan yung mga panalangin ninyo. Do not listen to lies. Sino ba ang ama ng kasinungalingan? Si Satan. So, ang tanging katotohanan lamang is when you listen to God's word, that is the time na malalaman mo na mayroong kasagutan ng Diyos. So, do not be deceived. Huwag tayong magpapadaya. So, number 3, resurrection. You have to understand that the name of Jesus, para magamit natin ito, kailangan yung maniwala na siya ay muling nabuhay. Bakit po? Kasi once you believe that Jesus Christ resurrected, magkakaroon din ng buhay yung mga panalangin ninyo. Amen? Amen. Because we already have Jesus, hindi nyo na kailangan mag-alala. In the name of Jesus, mawawasak ang kapangyarihan ni Satan. Number 4, you need to believe that there is second coming. Meron pong second coming. Kailan ito? Time schedule of the Lord. Kapag ang salita ng Diyos ay lumaganap na sa buong mundo, that is the time of second coming. You must see this in order to see the future. Kaya hindi nyo na kailangan mag-alala sa future ninyo kung naniniwala kayo that Christ has everything. Amen? Amen. So, what is my future? Tatanungin mo sa sarili mo, ano ba kinabukasan ko? Ano ba yung gusto ko? Pagka-graduate ko, anong magiging ako? Diba? Minsan, worries natin yan, mga remnants, diba? Pero, kung naniniwala kayo kay Kristo, na siyang tumapos ng lahat, and He plans everything from the beginning, and pinangawakan nila ang salita ng Diyos, ibibigay na sa inyo ng Diyos yung prepared plan niya in advance. Amen? Amen. So, yung path ninyo, He prepared it completely. Ano kailangan lang natin gawin? We just need to obey. We just need to follow. Amen? And number 5, judge. Christ will stand as our judge. Kailangan natin maintindihan ito upang maunawaan niyo what is eternal o yung walang hanggan. Na kung nasa inyo si Kristo, you don't have to worry. Because once na si Kristo ay na-imprint sa atin, He can overturn everything. Yung problema, si Satan, yung disaster, yung sakuna, ano pa ba? Pares lang yun. Lahat ng problema natin, He can overturn and take it out and make it our turning point. Opportunity, answer. Amen? Amen. So, Jesus is the word that overturns our faith. Kaya niyang baguhin ang ating tadhana. The word that will bind the forces of darkness is only Jesus Christ. So, kailangan niyong maintindihan po yung value. Yung value ng pangalan
titulo na Kristo. So, hindi lang po basta mini-mention lang natin. Kailangan mo, as you mention the name of Jesus Christ, kailangan mong maniwala na yung pangalan na yon, it can overturn everything. That it has power. Amen? So, mabilis lang po ang ating main message. Paano ko magagawa ito? Ano ba yung method para mas mapanghawakan ko, mas maniwala ako kay Kristo? Ano yung method? Bibigay ko po sa inyo yung history. Yung history ng ni Yesu Kristo. Kung paano nangyari na siya lamang ang tanging solusyon sa lahat ng problema. I know you are very familiar with this timeline. In Genesis 3:15, binigay siya sa atin as solution bilang isang binhi ng isang babae. So simula pa lamang in Genesis pa lang, binigyan na tayo ng solusyon ng Diyos. Simula pa lamang, binigyan niya na tayo ng kasagutan sa lahat na bagay. And if we believe this, if we surely believe this, accurately and accordingly sa salita ng Diyos, surely po, hindi nyo natitignan yung sarili nyo as an incompetent one. Alam niyo po yun, na inumusgahan natin yung sarili natin na hindi ko kaya mong gawin. Mahina ako, wala akong kayang gawin, parang hindi naman mangyayari ko sa buhay ko. Alam niyo po yun, hindi niyo na kailangang isipin yung mga bagay na yun because Jesus Christ can overturn everything. Amen? You just need to understand and know Christ more. So, today, make a resolution po, no? Kailangan magkaroon tayo ng resolution sa araw na ito as we hear the pulpit message. Kailangan kong maniwala ng tama kay Yesu Kristo. Amen? Amen. So, answer will come accordingly because God is the God who answer our prayers. Naniniwala ba kayo? Amen. So, He is the only one who can change our family life. He is the only one who can save our family. He is the only one who can save our future. Even yung worries and anxieties natin today, He is the only one who can finish everything. In Exodus 3:18, tinapos niya ang paghihirap ng mga Israelita. Noong oras na yung mga Israelita nag-obey sa salita ng Diyos. Ano yung sinabi ng Diyos? They have to, kailangan nila magpahid na dugo ng tupa as a blood sacrifice representing the blood of Jesus Christ. So, when they obeyed the Word of God, ano nangyari? They were saved in disasters. They were saved in their original sin. They were saved in separation from God. And they were saved, kanino? Kay Satan. And ano nangyari nun? They restored everything. Amen? And then afterwards, during that timeline, ano nangyari? Sa paglalakbay nila, nakalaya sila sa Egypto, Isaiah 7:14. Bakit dumating pa rin si Yesu Kristo? Kailangan niya ng magkatawang tao. Bakit? Kasi ang tao, they keep disobeying God. Ang tao, they keep, they keep on depending sa kanilang sariling pag-iisip. Nagkaroon sila ng greedy mind, greedy heart, and lahat ng bagay na hindi umaayon sa nais ng Diyos, sa plano ng Diyos, ginagawa nila. Kaya ano nangyari? Jesus needs to come dito sa ating lupa. Dito sa lupa. Amen? So, Isaiah 7:14, Emmanuel. This is the time na restore yung blessing of Emmanuel. Amen. O, di ba? So, that time, ito yung time na marami ding tao ang naligtas in believing that Jesus Christ will come. Amen? Amen. So, revival. Yung sa Isaiah kasi, ito yung time na nakaptive na sila ng Babylonia. So, again, sino ang nagligtas sa kanila? It is the Word of God, Jesus. So, ano yung key point dito? If you obey the Word of God, you will be saved. Amen. Who is the Word of God? Jesus Christ. So, Matthew 16:16,
Yung Rome colonization, nasakop sila ng Roma, na-captured sila ng Roma, pinapapatay sila ng mga taga-Roma, pero they still believe in Jesus Christ kahit na mayroong persecution. Amen? Ano nangyari? Anong naging bunga? Umabot sa atin yung balita. Yung mabuting balita. Na magpahanggang ngayon, ginagamit natin for our salvation. At sa mga salvation ng mga tao, makikilala natin. Amen? Sinabi ng Diyos din, Jesus said, "You are my rock. I will give you the keys to the kingdom of heaven." Diba? Napakalaking pagpapala nun. Yung meron kang access sa kalangitan. Yung may access ka sa kaharian ng Diyos. Binibigay niya yun sa'yo bilang kanyang anak. Amen? So, ibig sabihin ito, we have weapon, pero hindi natin ginagamit. Binigay niya na sa'yo, pero hindi natin ginagamit. So, make this a resolution na today, I will only use the Word of God, Jesus Christ. Amen? Jesus Christ will become my life. So, in Rome 1:16-17, let's read. For I am not, pakibasa po. Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile, for in the gospel the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. Amen. Kaya, manalangin tayo sa Panginoon. Lord, gawin mo akong matuwid. Kasi anong sabi dyan? The righteous will live by faith. A righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, will live by faith. Amen? Kaya ipanalangin niyo, Lord, gawin mo akong matuwid. Panginoon, gawin mong matuwid ang Pilipinas. Kailangan namin ng katuwiran mo. Kasi ang dami ng corrupt ngayon. Ang dami ng problema ng Pilipinas. Anong kailangan natin? Katuwiran. Hindi katwiran, ha? Katuwiran. Ibig sabihin ito, yung pagiging matuwid ng Panginoon ibigay sa atin. Amen? Amen. Kasi kapag tayo matuwid, mas madali na sa atin mamuhay doon sa daloy ng plano ng Diyos. Kasi binibigay niya na sa atin yung kasagutan in every problem. Binibigay niya na sa atin yung answer in every situation na ginagawa natin. Kaya hindi na natin kailangan mag-alala. Kaya Lord, bigyan mo kami ng katuwiran. Gusto namin mamuhay ng may katuwiran sa aming pananampalataya. Amen? Amen. So, into the background of only. Ano po yung background of only? Yung background ng eternal answer, only Jesus Christ. So, the Trinity God is our background. It is unseen to our eyes. Hindi natin ito nakikita, pero siya ay kumikilos magpahanggang ngayon. Through the Holy Spirit, through the Word of God. Amen? Amen. Kaya always choose na lagi kayong magbasa ng Biblia, makinig ng salita ng Diyos, kasi dito kumikilos ang Trinity God. So, do not be deceived. Second, the throne of God. In 40 days, bago umakyat sa langit si Yesu Cristo, He explained about the throne. He explained about the kingdom of God. That when you obey only the Word of God, when you obey only Jesus Christ, the Holy Spirit po will work upon your life. Ibig sabihin nito, kapag kumilos ang banal na Espiritu sa buhay ninyo, you will receive power. Amen? Amen. And this is the secret na matagal nang nakatago. And this is also the secret of eternal answers. Simula pa sa ating past, present, and future. Wala pong binago ang Diyos. He remains the same. Simula pa noon, magpahanggang ngayon at sa kinabukasan. Amen? Kapag ginawa natin maniwala dito, then God will give you the power, yung 5 authorities. Alam niyo na po yan, di ba? Kailangan ko po bang isa-isahin? Nakaba tayo. You know that already. In Ephesians 2:2, I will give you the power to overcome the ruler of the air. Amen? Amen? Sino po ba yung ruler of the air? Si Satan. Kung meron tayong hangin na hinihingihan,
siya ay active bacteria dyan na pwede natin malanghap anytime. Kaya huwag mong bigyan ng chance si Satan. Anak tayo ng Diyos. So, if you are worried about your future, do not worry. Because God will let you know His plans, your future in advance using this CVDIP. Nakalagay na po dyan yung meaning. So, God told you as His main figure. You are the main figure of the 3 ages, 3 courtyard, and 3-day weekend age. So, nung last month, yun yung message natin, yung courtyard, weekend age. So, you are familiar with that. You have no choice but to succeed. Ang sarap pakinggan. Wala na tayong choice kung hindi magtagumpay. Because I believe Christ can overturn everything. Christ finished everything. Amen? So, what is the method? Ano yung method para totally magtagumpay tayong lahat? 3 na lang yan. Next. The method of only. Ano yung method? Ano yung way? Number 1, limited concentration. Pag sinabing limited concentration, kailangan focus ka lang sa isa. Hindi sabay-sabay. Limited lang. So, saan tayo mag-focus? Focus lang tayo sa only. Sino po yung only? Only Jesus Christ. So, we need to have that limited concentration. Nagsisimula po yan sa 3 concentration natin. In the morning pa lang, focus ka na kay Kristo. Sa mga ginagawa mo, focus tayo kay Kristo. Because we believe that God can work in everything we do through Jesus Christ. Second, selected concentration. Do what Christ has given you. Paano natin malalaman kung ano yung mga binibigay sa atin ni Kristo? Kailangan yung manalangin. You need to pray. And you need to listen to the Word of God. Because that word will God give you, bibigay niya sa iyo yung mga kasagutan, yung mga dapat mong gawin sa araw na ito. Amen? So, selected concentration. Huwag niyong magsabay-sabay yan. Para yung pagre-review. Diba? Tomorrow, may exam kayo. Ilang subject? 5. Nilatag mo lahat dyan yung reviewer mo. Isa-isa. Paano kayo makakapag-review ng tama kung ganun ang gagawin natin? So, we need to select one. One at a time. Amen? And magagawa natin yun correctly kapag sinimulan natin ng panalangin muna. Amen? Before we do anything. So, number 3, oneness concentration. Ano itong oneness concentration? Nagkakaroon tayo ng oneness in one word. Ano yung one word na yun? Only Jesus Christ. Dito tayo pagpapalain ng Diyos sa word evangelization. If we receive the same word, the same gospel, same word and same gospel lang din yung mapipreach natin sa ibang tao. That way, nagkakaroon tayo ng unity in word, unity and oneness in gospel. Amen? So, for our conclusion, my prayer 300%. Make your prayer 300%. Dami naman, 300. Hanggang 100 nga lang yung limit natin, di ba? Pero yung 300 na yan, that is the power of God, no? Sa lahat ng bagay. He gave 100% kay Lord, 100% kay Jesus, 100% sa Holy Spirit. That's 300%. Amen? Full force ng Trinity God. So, do this starting now. Find your answer in 3 concentration. Every week na lang. Ilang buwan na natin 3 concentration na yan. Simula yata January, 3 concentration na. Nasimulan nyo na ba? Ano na ngayon? August na, patapos na mag-burn months na, hindi mo pa rin nagkagawa yung 3 concentration. So, you start. Hindi pa huli ang lahat. Diba? We need to start. Minsan, problema tayo sa mga bagay-bagay, you need to start this. Amen? During daytime, start asking the Lord, start praying to the Lord, start proclaiming Jesus is the Christ who is the solution of all your problem today. Amen? Amen. If you do this, kapag ginawa niyo to, kung ayaw niyo ng kasagutan, then huwag na kayong manalangin. Huwag na mag-pray. But if you want answers, you start doing this. Surely, bibigay sa atin, i-establish
sa atin ng Diyos yung kasagutan because God will establish us as His platform. Amen? It means kapag naging platform kayo, people will come to you. Mas madali nyo nang ma-evangelize yung mga tao. Mas madali nyo nang mapoproclaim that Jesus is the Christ. So kapag nag-aaral kayo, that is your platform. Amen. Magiging platform niya yan for world evangelization, and God will raise you as a watchtower that will shine in the 237 nations. So, kapag yung mga tao pumunta sa inyo and you allow them na makilala si Kristo, anong tawag doon? Antenna. Yes, nagiging antenna kayo. That is the 3 settings. So, you need to enjoy 3 answers during the day. In every conflict, there is renewal. In every problem, there is answer. In every crisis, there is opportunity. So, second, time. We need to confirm every time the Word of God. Kailangan nyo i-confirm every time yung Word of God na natutupad sa buhay ninyo. And number 3, in every affairs, sa lahat po ng affairs ninyo, lahat ng ginagawa ninyo, make it 300%. Amen? Amen. Because surely gagawin kayo ng Diyos for world evangelization, just like the 7 red nuns. So, just yung buhay ni Joseph, marami kayong mapupulat na aral doon. He did 300%. In studying, in his work, in praising the Lord, lahat yun 300%. Kaya, become the spiritual summit. Ano sabi dito? Be bold. Hindi mag-bold, ha? Be bold. Ibig sabihin, matapang tayo na magtagumpay dun sa ating pagsamba sa Panginoon. You are a spiritual summit, spiritual leaders that will break down the forces of darkness. Amen? Sabihin niyo nga po, only Jesus Christ. Only Jesus Christ. Amen. Let's pray. Lord, we give all the thanksgiving to you, Panginoon. Please help us na ma-imprint, paging rooted and nurtured only by the gospel. Do not let us be deceived. Allow us, O Lord, to hear the voice of God and not the voices of people. Allow us to see the method of God, Panginoon, and may we do everything for the sake of world evangelization. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. And